niloloko ka, laruin mo yung kanilang emosyon ng ganito. Okay, kung sa panahon man sa ngayon na ikaw ay niloloko, na paulit-ulit na lang din, at saka syempre, parang hindi mo rin alam kung anong dapat mong gagawin, kung bakit ganito na lang palagi. Okay, so sa panahon sa ngayon na ikaw man ay niloloko, sigurado nasasaktan ka. Masakit. Ako masakit. Yung tipong na-out of focus ka, nawawalan ka na ng gana sa pamumuhay. And parang nakaka-down na rin sa sarili. No? Kapag yung issue talaga is pag-cheat. Na parang ano ba yung meron? No, sa akin, kulang pa ba ako? Bakit hindi man lang siya nakontento? Tsaka bakit paulit-ulit niyang ginagawa ito? Niloloko ako. Di ba? So instead na makapag-focus tayo sa pang-araw-araw natin na gawain, ang nangyayari ay na-out of focus tayo. Sa kakaisip na maraming question mark na pumapasok sa ating isipan. Na kine-question natin yung sarili natin. No? So ngayon ito, ituturo ko sa inyo yung pamamaraan na kung paano din laruin yung emosyon ng taong manloloko. Pero bago ang lahat, kailangan is matatag ka talaga dito. Ayoko po yung taong mahina at saka hindi rin ito tatalab kung ikaw ay isang marupok at saka isang mahina. Siyempre utol, no, bilang isang coach, kahit anong pilit namin na ipapagawa sa isang tao, kung ikaw naman mismo is ayaw makipag-cooperate, ay wala rin kami magagawa at saka wala rin mangyayari. Ibig sabihin, ikaw yung kailangan namin dito. Nasa sayo or ikaw yung tanging pinakasusi. Ikaw ang kailangan ko dito. Okay? So all you have to do is to listen and please lang gawin niyo po kung ano yung ipapagawa ko dito. Okay? So, paano nga ba laruin yung emosyon ng taong manloloko? Please lang mga utol, once na kayo ay niloko, ay huwag ninyong iparamdam muna na kayo ay kakalas. Okay, take note ha, sa salitang laro. Laruin. No, ibig sabihin is, meron dapat tayong pinaplano na laro din. Ito yung tinatawag nating game plan. No, may laro tayong gagawin. No, that's why, hanggat maaari, once na nalaman ninyo na niloloko kayo, huwag ninyong iparamdam. Kung pwede lang na huwag talagang maramdaman ng partner mo na manloloko na parang aatras ka. Kasi, ang kailangan nating iparamdam sa kanya ay nandyan ka pa din, nagbubulag-bulagan, nagtatanga-tangahan. No, na parang patay na patay talaga sa kanya. Oh. Pero, ito nga, dahil ito ay isang laro lamang, syempre, hindi naman seryoso na tayo ay bulag. Na kundi alam natin kung ano yung nangyayari. Niloloko tayo eh. Pero, bago ang lahat, syempre, yung iba is ayaw nilang gawin ito dahil hindi pa sapat sa kanila yung kasagutan na kung bakit kailangan ito gawin. Pero yun nga ang kailangan natin utol eh. Do you think may magbabago sa partner mo kung hindi mo siya paparusahan? Do you think magbabago yung hinihintay mong tao na magbabago kung wala kang parusang binibigay sa kanya? Sa paghahabol mo, sa pag-e-stay mo, sa pagtanggap mo sa kanya ng paulit-ulit, hindi po yan parusa. Wala ka pong parusang binibigay. So ibig sabihin lahat ng ito na mga pinaggagawa mo, na pinagbibigyan mo siya, na pinaglalagpas mo siya palagi, ay walang parusa na matatanggap yung taong yun. Kaya asahan mo, yung hinahangad mong pagbabago ay hindi mangyayari yun. Okay? So ito ngayon, kailangan pa rin nating magiging nice sa kanya. No, kailangan talaga ay hindi niya mararamdaman na ikaw ay magpo-pull away. Gawin mo na natin ito utol sa loob ng isang
buwan. Okay, question, Kuya Kiko. Bakit hindi natin pwedeng iparamdam sa kanya na tayo ay kakalas na? No, na dahan-dahan na ako ay kakalas na. Kasi once na pinaramdam mo ito sa kanya, ay dahan-dahan din siyang mag-a-adjust na ipaghanda niya yung kanyang sarili sa ganung bagay. Na halimbawa, sinabi mo sa kanya, parang gusto ko nang kumalas. No, parang ayaw ko na sa'yo. So once na maramdaman or marinig ito ng partner mo na manloloko, paghahandaan niya rin ito, utol. Okay? So mas mainam na ikaw mismo andyan pa rin bubulag-bulagan na parang wala pa rin sa'yo, parang wala lang. Pero yung hindi niya alam is meron tayong ultimatum. Merong hangganan. May limits lamang. No, nasa loob ng isang buwan, no, is andyan pa rin tayo, nagiging nice. Masakit, syempre, masakit. Pero mas magandang parusa ito na i-build muna natin siya sa ganong pamamaraan, na ipa-attach natin sa kanya na nandiyan ka pa din, nagiging okay ka pa din, na pinakita natin sa kanya na as in parang patay na patay ka talaga sa kanya. So yun ang pagkakaalam ng taong ito. Pero yung hindi niya alam is meron palang hangganan. Na yung hindi niya alam ay hanggang sa loob ng isang buwan lang pala ito. Okay? No? And ito, pagdating ng isang buwan, ano ba ang dapat natin gagawin? Dito na syempre, kailangan na natin siyang biglain. Ginawa natin ito yung 30 days. Napasanayin siya ng pasanayin na nandyan ka pa din. Dahil para din naman ito sa iyo, utol. Binigyan kita ng 30 days dito para ikaw mismo ang makapag-adjust. Binigyan kita ng 30 days dito para dahan-dahan na makawala sa taong ito. Pero kailangan pa rin nating dayain na okay ka pa rin sa kanya. Kailangan pa rin nating dayain na parang patay na patay ka pa rin sa kanya. Yes, laro Kailangan nating laruin yung kanyang emosyon. So ang akala niya talaga nandyan ka pa din, nagbubulag-bulagan, no, na kahit dalawa kayo sa buhay niya, okay pa rin sa'yo. Pero yung hindi niya alam is meron palang dulo. Meron ka palang pinaplano. That's why, sinabi ko nga kanina na kung pwede lang, dapat hindi niya ito mararamdaman. Dapat hindi niya ito malalaman. At saka dapat hindi niya ito mapepredict. Okay? So, dayain natin siya sa pamamagitan na magpakunwari lamang tayo. Nagiging artista ka muna dito, utol. No? Ginagawa natin yung 30 days na ito dahil para ito sa sarili mo. Na ikaw ay makapaghanda, no? Mapaghandaan mo yung bagay na kakalas ka pagdating ng araw. Nakuha? So yun po ang paglalaro ng kanyang emosyon. No? Pasanayin na ipa-attach siya sa ganitong bagay. Na akala niya nandiyan ka pa, yung pala is mawawala ka rin pala. Nakuha? Masisigurado ko sa inyo mga utol na siya ay masaktan din ng lubusan. Huwag ka nang maawa, huwag ka nang matakot. Siya nga mismo walang takot sa'yo. Siya nga mismo hindi naaawa sa'yo. Nagigets ba? Okay? Pahalagahan mo naman ang iyong sarili. So yun lang po. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Tayo ang